Tila hindi maganda ang naging hiwalayan ni Cherry White at ng ex nitong si Boy Tapang matapos ang 2 buwan nilang relasyon ay naghiwalay na ang dalawa. At ngayon ay panay na ang parinigan sa social media. Hindi na nga nakapagtimpi pa ang kampo ni Boy Tapang at nilabas na nito ang mga nalalaman niya tungkol kay Cherry White. Kabilang na dito ang ditila pagiging magkarelasyon ni Cherry White. Ayon kay Boy Tapang ay wala na umanong ginawa si Cherry White sa kanya, kundi ang saktan siya maging ang mga kaibigan nito at humantong na nga daw ito sa mga otoridad. Ngunit dahil daw sa labis na pagmamahal niya kay Cherry White ay hinayaan na lamang niya ito, maging ang umano'y pagkakaroon ni Cherry White ng iba't ibang lalaki, ay pikit mata na lamang daw niya itong tinanggap. Ngunit dahil sa mga paninira daw na ginagawa ni Cherry White sa kanya, ay napuno na umano si Boy Tapang at sa live nga niya ay siniwalat nito ang ilan lamang sa mga ginawa daw sa kanya ni Cherry White. Inuubos niyo pasensya ko at respeto ko ha. Ngayon, lalabas ko lahat ng katotohanan. Labas mo rin ng katotohanan, lahat ng hawak mo. Lalabas ko lahat ng baho niyan. Nirespeto ko yung babae na yan, nanahimik kami, hindi kami nagpaparinig, kagaya ng mga circle niya. Pag sila binanatan ng isang beses, 10 agad balik sa kanila. Iyak na iyak agad. Ngayon malalaman yan tunay ng ugali niyang Chirwet nyo at tunay ng baho ng Chirwet nyo. Ayan, hawak ko dito ngayon lahat ng ebidensya. Nanahimik ako. Puro sila parinig. Karapatan ko magsalita. Di na ako takot kung anong malalaman nyo sa akin. Ngayon, labas lahat ng baho mo. O, kinausap ko na yan, yung Chirwet nyo. Kinausap ko na yan na huwag tayong mag-away sa social media. Pag-usapan natin mabuti sa personal to dahil meron tayong pinagsamahan. Hindi gusto niya puro dabyos. Yung tao pag sakim sa views, ganun talaga yan. Ubos na pasensya ko sa iyo. Ubos na pasensya ko. Nilunok ko lahat ng mga nalalaman ko sa iyo at nilunok ko lahat ng paano mo ko inabuso sa Manila. Porkit na babae, andun yung simpatya? Maling-mali kayo. Bakit? Babae lang ba ang merong karapatan? Babae lang ba? Yan naman mahirap sa relasyon eh. Pag yung babae, pag nagrelasyon, naghiwalayan, lalaki agad yung mali. Probinsya na to, day. Di mo ako maluloko. So ikaw lumaki ka sa bardagulan na lugar, lumaki akong tahimik dito, ginulo mo lang ako. Naghahanap ka ng respeto? Sarili mo nga, di mo kayang respeto? Respeto? Anong respeto sa sarili mo? Panoorin mo yung mga vlog mo dati, naghubad-hubad kang sa harap ng kamera, sabihin mo respeto sa sarili mo, nakakatawa ka. Puro sa pabiktim para makuha ang simpatya ng mga tao. Meron ako dito screenshot, proof na paano kami naghiwalay. Ang galing mo talaga, magpaawa sa mga tao. Nanahimik ako eh. Akala niya, hindi ako magsasalita. Di ko na kaya magpaka-plastic, magtago-tago. Ang lakas pumanlayat sa itsura ko, pangit. Bakit? Maganda ka ba? Pareho lang tayong pangit. Napakasinungaling mo. Binalot ka ng kasinungalingan sa katawan mo. Kung makapagsalita, ang ganda. Kung wala kang sigurong lolo. Pareho lang tayo, unggoy, par. Pareho lang tayo, unggoy. Kung wala ka ng lolo, di ka na magmumukhang tao. Sorry. Sorry. My bad. Ang yabang mo? Porket naging tao ka? Dahil marami kang lolo. Ang dami mong bag, pero galing naman sa... Alam mo yun, no? Yung nabalita. A girl died after eating expired hotdog. Lolo! Lolo! Ano? Puro kayo reveal lang, pogi. Reveal mo naman yung lolo mo. Di ba may lolo ka? Di ba? Meron. Lolo. Ilan lolo mo? Dami lolo mo, no? Madami. More than 10 yun, lolo niya, no? Lolo! Pahawak po. Saka mo na ako yabangan pag yung bahay mo, sa'yo. Hindi pala sa kanya, par? Hindi pala sa kanya? Ewan ko lang. Diba? Ano yun, par? Ilan taon na lolo mo? 80? 80. Yan, 70. Ano? 80, ganyan. May panlasa ba yung lolo? Wala na. Okay, para magkaalaman na kasi puro paparinig eh. Puro sinabi, wala akong respeto, bastos na pagkatao, plastic. Okay? Walang hiwalayan na ng babae ako. Alam niyo hiwalayan namin? Pumunta siya ng Cebu, kinuha niya ang sasakyan. Hindi siya pumunta dito sa amin, ang nagkuha yung coach ko. Kinuha ang sasakyan dito sa bahay namin, nagkita sa Cebu City. Yung Chirwet na yan,
ano pa yan, break na kami niyan, mga ilang ano pa lang, mga oras pa lang siguro, no? Pagkatapos nandun sa Cebu City, nagbar si Cherry White, nagbar sa Cebu City. Maraming nagchat sa akin, uy, idol, di ba, partner mo to si Cherry White, yung Chitoke? Yung maganda, maganda siya eh, self-proclaim. Maganda sa self-proclaim. Sabi ng mga followers, Gutapang, andito yung jowa mo, ba't di ka kasama, ba't ibang kasama? Sabi ko, send ka na picture, may mga kasama siya mga lalaki. So yung time na yun, kasama niya lalaki, sabi ko, send ng screenshot kung sino yung kasama mo ngayon. Sabi niya, ba't ako magsisend sa'yo? Para saan? Tapos na yun, after ng bar nila, kasi yung nistiyan niya sa hotel, alam ko yung hotel na yun. May nagsabi sa akin na, sabi niya sa hotel, may kasama si Cherry White na lalaki. Sabi ko siya, send mo nga screenshot kung sino kasama mo, mag-video call tayo. Ayaw niyang sagutin. Kayo ba naman na partner, hihingi kayo ng proof sa partner niyo kung ano ang ginagawa, tapos ayaw niya. Ha? Dyan lang muna, anong hiwalayan na. Sa totoo lang, ako ang nakipaghiwalay kay Cherry White. Ako nakipaghiwalay mismo. Totoo yan. Kasi di nagkaya ng kaluluwa ko. Sabi ko, kung hindi ka mag-send ng proof, hiwalay na tayo. Legit na hiwalayan. Kasi hindi lang yan ang first time namin hiwalayan. Halos lagi sa 2 months namin, halos every day. So ngayon, nagipaghiwalay ako, sabi ko mag-post ako sa Facebook. Ayun, nag-post ako sa Facebook na hiwalay para ma-clear lahat ng mga tao na wala tayo. Kasi ayoko mabot sa punto na akala nila tayo pa rin, di ba? So yun, hiwalay kami hindi lang yan hindi lang kami naghiwalay. Maraming beses kami naghiwalay. So nung puno na ako, palinis Probinsyano to, day. Probinsyano. Huwag mong lukuhin ang probinsyano. Kung sa dati mong nakalobyo, hindi ka ni-reveal, siguro binayaran mo Ngayon, ako hinahamon mo yung tapang ko. January 13, nasa bahay siya namin. Nasa bahay. Nag-away kami sa bahay. Misunderstanding sa bahay. So, pinakamalaking away namin, January 11. Nasa si Cherry, January 7 ata, nasa sa amin na yan. Dito nagstay sa bahay. Hanggang January 11. January 12, birthday ko ng January 12. Birthday ko ng January 12. Doon na-reveal lahat ng mga understanding. Umalis sa bahay, pumunta ng resort. Umalis sa bahay, pumunta ng resort. Anong ginawa niya? Pinabayaan ko. Kasi yung resort na yon, mamayang gabi niyan, darating ang mga tropa niya na mga straight na lalaki na panay parinig. Darating yung mga tropa niya, pumunta siya sa resort, hinayaan ko kasi okay lang kasi doon naman mag-stay yung mga tropa niya. Hanggang dumating yung gabi, naging birthday ko na, January 12, birthday ko na nung gabi na yon. Sinalubong ko yung birthday ng puno ng gulo. Kasi pagdating ng January 12 ng gabi, at pinuntahan ko sa resort, checks, di ko lang kaya, na-miss ko yung tao Pinuntahan ko, papawin ko sa bahay. Eto malala, pagpunta ko sa resort, tinanong ko yung guard. Sabi ng guard, andun si Cherry doon. Nakapanty at bra. Maraming kasamang mga lalaki. Tama ba yun, girls? Tama ba yun? Tama ba yung ginagawa nyo? Nag-away lang kayo ng partner nyo. Makipag-banding agad kayo sa mga lalaki. Anong ginawa niya sa akin? Nag-away kami sa bahay, pumunta ng resort, nagbabanding sa mga lalaki, at kaya pa, nakapanty at bra lang. Nag-iinuman. Pinuntahan ko siya doon. Sabi ko, bakit ka dito, labas ka. Lumabas sa resort, binidyohan ng tropa ko. Sabi ko, kasi yung video na yon, panakot ko lang sana. Panakot sa kanya, bidyohan mo. Ito ba yung Cherry White nyo, na nag-away lang kayo? Hanap agad ng mga lalaki? Tama ba yun? Imbes na maging okay, lalaki na takbuhan, sanay sa... Nagalit siya dahil binidyohan ko. Binidyohan ng tropa ko. Ang ginawa niya, hinabol niya ako, binugbog niya ako, binato ng bato. Yung tropa ko, si Charles Duguan, hawak namin ang video ngayon. Yan, ilalabas ko yan after ng live na to. Punong-puno na ako. Wala akong pakialam kung masisira yung karir ko. At totoo pagkatao ko. Wala akong pakialam kung masisira ang karir ko. Totoo ang pagkatao ko. Sabihin ko sa inyo, totoo ang pagkatao ko. Kilala niyo ako bilang isang probinsyano. Huwag niyo akong gawing masamang pagkatao, plastic. Then nagpapakatao ko sa inyo. Kaya nakipaghiwalay ako dyan kasi malaso ang pagkababae na yan. Plastic, dekalista, liberty girl. Lahat na sa kanya. Away, gulo. Dumating sa police station kami niyan.
may pulis talagang dumating. May video ako. Pumunta kami ng police station. Nag-file ako ng kaso. Kasi yung tropa ko bugbog, yung tropa ko sugatan ang katawan. Pati si Chol sugatan. Pati ako bugbog ako niyan nung gabi na yan. Birthday ko pa naman, bugbog kami lahat. Wala kaming ginawa, galit siya dahil binidyohan siya. Dahil na bastos yung ginawa namin. Tanga ka ba? Anong bastos yung ginawa namin sa'yo? Video nga, naghuhubad ka. Ngayon ka lang may sabing bastos yung pagbibidyo namin sa'yo. Nagbibidyo ka nga sa mga tao, milyon-milyon views mo, nagkahubad ka. Ngayon masabing bastos kami? Ha? Punong-puno na ako. Punong-puno na ako kay Cherry nyo. Punong-puno na ako. So yung gabi na yan, nag-away kami. Lahat lalabas ko yun dito. Wala na akong pake kung karir ko masisira. At least totoo lahat ng sinabi ko. Wala akong pake. Kasi nagpakatotoo ako. Nanahimik ako. Ubus na respeto ko. Wala na akong ubus na. Pati kaluluwa ko, inubos nila. So ngayon, nung gabi na yun, pumunta kami police station. Nag-file ng kaso. May video ako. Yung tropa ko, si Jules, yung payat. Yung isa, tropa ko. Kasi andito sila lahat nung gabi na yun kasi sinalubong na birthday ko. Pugbog kami lahat. Pati yung motor ng tropa ko, winasak niya. Ako nagpagastos. After nyan, police station, ilang oras, pahinga. Si Cherry nagchat sa akin. Kausapin mo ako, gusto kong maging okay tayo. Sobrang tanga ko din, mahal ko pa yung tao. Nagipag-ayos ako. Kasi akala ko nung time na yun, yun na talaga. Kasi malala na eh. Lahat ng mga kasama niya, yung mga straight na lalaki, hinama mo ko suntukan. Aba, ang tatapang. Hinama mo ko suntukan. Ha? O ngayon, lalabas ugali ng Cherry White yun. Hinamon nila ako eh. Hindi kayong kawawa, lalabas ugali. Alam ko naman, hindi dapat sana ilabas eh. Wala eh. Puro palabas sila pa, victim na ako masama. May karapatan din ako. O, after niya, naging okay kami. Pinatawad ko na nagawa. Di ko na-imagine na bilang isang babae, ganun ugali. Nakakalimutan na partner ka niya. Kinabukasan niyan, birthday ko na. Yun. Nung nangyari yung mga masarap na nangyari, may naunang mga pangit na pangyayari doon. Ilabas mo ang prop na babaero ako. Ilabas mo ang prop. Alam niyo yung ginawa niya? Kumuha siya ng babae. Napalabas niya, babae ko. Tapos sabi niya doon, ganun ang ginagawa ni Butapang. Apakasinungaling. Ito mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Salita pala ito ha. Ilabas ko pa yung mga video. Paano niyo ako binugbog? Mga sugat ko, mga kalmot niya, sabi nga nila, bakla daw ako. Totoo naman talaga bakla ako. Di ako pumapatos sa kanya. Di ako nakipagsuntukan. Forward tayo sa Manila. Yun na nangyari. Ito na nangyari. Pasok, isama natin dito si Honey Page. Si Honey Page, ang babaeng pinagsisilusan ni Chirituki. Ang babae na si Honey Page or si Honey Carpio, ang babaeng pinagsisilusan ni Chitoke. Silus na dyan dahil dun sa kulab. Silus siya dahil sa kulab. Hindi niya naisip na siya, galing din siya sa mga kulab-kulab. Ang dami niya makinukulab. Nung naisip about kay Hana Carpio, kulab lang yun. Galit yun. Totoo yung sinabi niya Hana Carpio. Tinawagan niya si Hana. Minura niya si Hana Carpio. Sinabihan niya malandi kang babae at wala namang ginawa at kulab lang naman. Ganyan, minura niya. Totoo yun. After nun, boom! Yun na simula na. Bush. Ang kapal ng mukha mo, babaero ka. Bugbog. Ayun, bugbog ako doon. May video pa ako binugbog. Ako sa kama niya. Papatulpo ko yan. Kung aabot sa turbo, aabot. Hawak ko ang ebidensya na lahat.